Makaupo na kayo. Pwede po tayo maupo. Okay. February 1, 2026. Thank you, Kuya JR, sa ating worship leader. Pakyaw niya na naman. At siyempre, welcome sa Heart Month. Sabi nila, Valentine's Day. Ito ay araw ng mga puso. O sakto naman, meron din tayo ng puso dito. At siyempre, gustong-gusto ito ni na Harold at ni na Mako, ni Charles. Dahil yan, it's gym time, buff time. So magandang umaga sa inyo lahat at maging sa ating mga viewers, sa ating FB page at sa ating YouTube channel. Welcome sa ating new topic for the month, muscle up your heart. Meaning to say, simplihan lang natin, muscle up simply, strengthen your heart. Huwag yung lilimbot-limbot, huwag yung hihina-hina itong ating puso dahil pag mahina yan, vulnerable yan sa problema. Okay? Sa inyong lahat na naandito sa center, welcome. So ngayon tayo nagkita, napansin agad ni Edwin ang kulay ko. Ganon talaga ang mga mistisoy. Ganyan talaga. Maarawan lang ng kaunti. Yan. Sa amin kasi sa lugar namin, bawal kayo maarawan. Kasi dumidikit yung araw. Bawal din kayo magkape. Dahil pa nagkape, dumidikit din ang kape. So ganyan talaga yung Joby. Joby, kulay mo, hindi dapat ganyan. Ganito, dumidikit. So, excited ako na i-share sa inyo itong Muscle Up Your Heart kasi bago na naman yung gagawin ni God. Nag-enjoy ba kayo last January? So thank you JR sa ating pastor at sa kay Nikki for feeding the flock, taking care of the flock habang kami wala. 20 days kami na nasa Masbate, 20 days kami na lamig, ang lakas ng hangin doon, masakit na sa balat, kaya kailangan na namin umuwi. And of course, sa mga manunood dito sa Masbate tomorrow, sa pag-upload nito, God bless sa inyo, sa inyong mga ginagawa. At syempre, bago natin simulan ito, gusto ko ipakita, ano bang pinagagawa namin doon sa Masbate? Meron na ba ito? Gumagana na ba? Oops. Okay. Pindutin ko na ito. So, Muscle Up Your Heart for February. Yan, gusto ko ipakita sa inyo, pinagagawa nila doon. Ayan. Anniversary kasi nila. 5th year anniversary ng 211 Masbate sa Laguna. Yan yung unang-unang nasimulan nating church doon. Ayan, kung kilala ninyo yung mga bag na yan, no? Nakita nyo yung yan yung laman doon. So yung kita nyo na lang, tingnan nyo lang yung mga damit nyo na naandyan, mga biyayang binahagi nyo sa kanila. So 5th anniversary na nila at ganyan sila. Open na open lang yan yung ating area. Yan ay agricultural area na hindi na ginagamit. Na ngayon hall, kaya yan ginagamit natin 211. Kaya mahangin dyan, kaya lang pag umulan, iyo din. Yan ganyan lang yan. Pag hinangin, Banji, sa iyo lahat yan. So yung makasama natin, yan hanggang labas sila. Okay? Kaya lang pag umulan, pasok na lang. Meron tayong pinakabata, yan yung kapatid ni Led. Ano lang yan, 72 years old. And of course, yan yung pasalubong ninyo. Ito yung mga sako ng mga damit na pinadala nyo. Ito yung Calpol paracetamol sa mga nag-seed niyan. God willing, ang prayer namin na mag-harvest din kayo na napakarami niyan. Yan, sukatan na sila. Kung anong kilala nyo ba, kung sino may-ari niyan. Ayan na yun, Alice, kilala mo ba yan? O alin ang sa inyo dyan. So masaya sila lahat sa pasalubong na dinalan. Kaya lang talaga ang dami. 10 boxes ng Calpol paracetamol, 10, kaya ang dami-dami. Tapos meron pa kami malaking maleta dyan. So everybody happy. Kaya sila nagpapasalamat sa inyong mga regalo, yung mga pinaglalagay nyo dyan, ayan nakarating sa kanila. And of course, yan sila yung mga tumanggap. Ilan lang yan sa dami nun. Ang iba may nagpupuntahan kahit hindi natin kasama. In-announce sila sa Facebook. Tuloy pinuntahan sila ng mga taga-ibang barangay, taga-city. Ayan sila, yan yung mga saktong-sakto usong dahil sa lamig nga doon. Dahil hindi naman siya katulad dito sa Maynila ang lamig. Dito parang aircon ang lamig, parang Baguio City. Doon ang hangin masyado malakas. Tapos yun nga, dinaanan pa sila ng bagyo. Kaya malamigan sila. So sa anniversary, yan yung regalo ninyo dito sa 211 Masbate City. At siyempre, ayaw naman natin maging, ayaw naman namin itago sa inyo na hindi naman kapag nasa mission field ka, meron din kasamang ganyan. Oh, it's a low tide. Low tide, pwede upuan lang. Ito yung kapatid ni Led, siya, 14 years old. So yan yung mga alaga natin dyan. Baka pumunta to ng Maynila, gustong umattend dito. Yan yung aming cottage, yan kami natutulog sa taas, at yan ang aming So, pwede yan. So, siyempre kain-kain din, yan, pag may time, kaya kung gusto nyo sumama doon, hindi ko na nilagay iba dyan kasi nakita na nga ni Nikki kanina, hindi ko na nilagay dyan ng scallop doon. Napakamura ng scallop, pero anyway,
Yan naman ang isa sa mga exciting things na kasama sa pag nasa mission field ka. Hindi namin binili yan, wala naman pambili ng ganyan, nakikain lang kami. Kaya yun ang gusto kong maintindihan natin, kung gusto mo maging part ng mission work ni God, dapat kapalan mo mukha mo. Kasi pag inimbita ka, siyempre nakakaya naman na hindi kainin lahat yun. Kami naman nila, pag kumakain kami, dandahan lang hanggat sa umaubos, di ba? Yung pakisama ba, sige, nilagay mo yan dyan, ubusin natin yan. At siyempre, bago pa mag-isip kayo na magmi-missionary din ako, lipat na tayo dito, baka mauwi tayo sa... Okay. So, yan lang yan. Marami pang pictures pero hindi na natin nilagay dyan para wag na mainggit si Joy. Okay. Muscle up your heart, word feed for the month of February. So, sa inyo na makikinig dito sa online, maging dito sa center, abangan nyo lang lagi. Alam nyo ba ang one word, alam nyo ba yung series natin last month in this whole year? Inoobserbahan ko ang movement ni God dito sa part na to, is simply a word, the power of with Him. Kapag may word ka kay God, nagiging klaro ang direction mo kahit hindi mo alam. Na kahit mayroon pang mga kalamidad, alam mo, because of that word, you are safe. The same with this, you have to muscle up your heart with the word. Ganun lang yan. Kailangan mo ng word kasi kapag wala kang word, mahirap talaga kapain kung saan papunta. Yan. So anong purpose natin ito? Ang purpose natin is to explore the biblical heart, its nature, and understand why God looks at the heart according to 1 Samuel 16:7. So we can train up and muscle up our hearts for the kingdom of God purposes. Mga kapatid, magugulat kayo, sabi sa Bible, God looks at the heart. Bakit Lord sa heart? Bakit hindi sa aking, okay ba? Hindi, ulitin ko? Ginini-rewind lang yan, di ba Charles? So, bakit sa heart si God nakatingin? Bakit hindi sa aking kabaitan, hindi sa aking good works? Kaya kung marami kayong ginagawa, makawang gawa, lagi niyong tatandaan kasi pwede tayo magkawang gawa pero hypocrite. Tayo lang mga boys, pag nanliligaw tayo, ang babait, talaga naman. Di ba? Pero magaling itong sinasabi ni God and we can learn from God dito sa part na ito dahil merong wisdom na pwede tayong mapulot. Okay? Tingnan natin. 1 Samuel 16 verse 7 says, But the Lord said to Samuel, nung pipiliin si David. Si David ang pangwalong anak ni Jesse at ang tatlong kapatid niya matitipuno dahil mga military pero hindi sila napili to become a king. Siya na shepherd, wala doon sa time na pinipresent ni Jesse ang kanyang anak. Sabi ni God, do not consider his appearance or his height. So si David ay hindi matangkad kumpara sa kanyang mga kapatid. For I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance. Kaya marami na scam sa atin. Uy, mukhang magaling ito. Ang gwapo, ang galing pumorma. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Bakit sa puso ka, Lord, nakatingin? Bakit dito mo tinitingnan? And never nyo makita sa Bible na God looks at your good works. God looks at your kindness. So, iba na naman ito na isang mga exploration natin sa sinasabi ni God, ang Bible, pag hindi mo inaral, hindi mo hinanap, hindi mo siya matatagpuan. So, the word heart or spiritual heart in the Bible does not refer to the organ that pumps the blood into your cardiovascular system. O to, klaro natin ha, hindi ang heart na binabanggit sa Bible ito na nagpapump. This is physical heart, nag-work siya, to pump, ang heart natin, muscle yan eh. Nagpa-pump ng blood para sa bloodstream mo, kailangan niya. Pero ang sinasabi ng Bible, hindi siya yung ito. Ano yan? So maaring bago sa inyo ito, iyan ang nakalagay sa Bible. God looks at the pump? Hindi. God looks at the heart. So what is that? The spiritual heart is the inner core, the real you. Ikaw ito. Actually, kung titingnan mo ito yung soul. Na anong laman ng soul? A person encompassing the mind, thoughts, and thinking process. Yung thinking process mo, yung motive mo sa mind, affections, yung motive mo sa emotions, kasi ang motive pala dalawa. Hindi lang ibig sabihin na anong iniisip mo, anong motive mo sa iyong isipan, meron din palang emotional motive. Anong nararamdaman mo, bakit ka ganyan? Okay? Your desires, your choices, your character, the real you, not just the physical pump. Kaya ito yung pinaka-deciding factor sa buhay mo. Ito ang sinasabi ng Bible na heart. Ito yung sinasabi in the Hebrew word, the Greek word, iyan ang pinag-uusapan, thinking process. This is the whole of you, the inner core. Kaya itong patibayin mo. Hindi ka nanghihina, kasi ganun pa rin naman ang puso mo kahit nag-exercise ka, nanghihina.
Iba itong pinag-uusapan sa Bible, God looks at the heart. So sa buong buwan ng February, pinag-uusapan na natin agad yan. Today, series number 1, build a tough heart. Build a strong heart. Huwag kang lilimbot-limbot kasi kakainin ka talaga ng enemy, ni Satan. Guard your vulnerable heart. Work out contaminated heart, equipped to maturing heart. So pag-usapan natin, series number 1, build a tough heart. Para itong raptor ito, di ba? Build tough. Ganyan dapat ang ating kalagayan. Build tough or else it will not carry. Ay, ilagay naman natin ang nabara natin. No? Dapat mas strong pa rin ang Nissan Navara ni Felix. Okay. Kasi nakatrack din ito eh. So build a tough heart. Kailangan mo ng strong inner core. Okay? Iklaro natin yung heart na pinag-uusapan natin, hindi ito yung pumping machine ng isang tao, but your inner core. Maging sa inyong mga kabataan, kung bakit may mga bata na biglang nahuhulog sa ganito, kahit mga matatanda na rin or mature na rin na nahuhulog sa scam, the issue is the heart. Kung bakit may mga taong nahirapan mag-serve kay God, yung lordship is an issue of the heart, not the pump, but your inner core. Kaya tingnan natin, unti-unti natin ito. Point number 1, dito sa series number 1. Nilagay ko sa taas para hindi kayo malito. Yun ang Build a Tough Heart, the title for series number 1, and point number 1 under Build a Tough Heart is build from the Word, not from the world. So, klarado. I-build mo yung inner core mo, yung soul mo, yung emotion mo, yung thinking process mo, maging ang choices mo, yung desire mo sa Word ni God and not from the world. Ang Word ni God, alam niya ang future, sinulat niya yan para at least hindi ka matinag, pero ang world is shaky. Papalit-palit sila, pabago-bago. So itong kailangan natin, build from the Word, ito yung pag-uusapan natin dito, dapat ang puso natin is kingdom heart. Yan, nilagay ko na yun sa baba. Kingdom heart. Kung ano ang gusto ni God, doon ako. Doon sa last month natin na series, alam niyo kung bakit maraming napapagod na, maraming nang bumibigay, maraming umaayaw na. Kasi ang inayawan nila, yung gumawa ng future si God. Dumikit sila doon sa shaky foundations, sabi-sabi ng tao, sabi ng multimedia, then kapag iniwanan sila, wala na. Si God knows the future. Kaya ako dumidikit kay God dahil I'm sure about the future because I have a word that God will save me someday. Okay. The external manifestation of either our actions or words reveals the condition of our spiritual heart. Ang sinasabi ko, ang pagkilos ko, the way na kinukumusta ko kayo, nagpapakita yun ng condition ng aking inner core, ng aking kaluluwa. Nakalagay na lahat yun ang aking thinking process, ang aking emotional. Kaya makikita nyo minsan, kapag mayroong planong hindi masama yung tao sa'yo, makita mo na iba ang kanyang ginagawa. Hindi ka naman nagja-judge, pero may napapansin ka na. Especially pag nakadikit ka kay God, alam mo yung discerning spirit, word of knowledge. Pansinin ninyo itong sinabi ni Jesus dito sa mga kausap niya na mga Pariseo. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? Kaya makita mo, wala talagang ilalabas na mabuti ang bad. For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. So anong overflow ng heart? Blood. Kung physical pump ang pag-uusapan natin, ang pinag-uusapan dyan, the inner core, ano ba talaga ang laman yan? Yung mga inaral mo, pinanood mo, binabasa mo, pinapakinggan mo. Pag sinabi nating tinawag ni Jesus itong mga Pariseo ng brood of vipers, ang ibig sabihin niyan, yan yung harsh na biblical rebuke to describe. Mga hypocrite, sasabihin mong sa Diyos ka, pero ang nilalabas ng bibig mo, iba. Yan na. Spiritually dangerous itong mga taong ito. Kaya mahirap hindi ibig sabihin lahat na nagcha-church. Hindi ibig sabihin lahat na nagsasabing Kristiyano ako sa Panginoon. Makikita mo kung ano ang laman ng puso nila, kung si Lord ba, ang word ni Lord o worldly things. Na specifically, Pharisees and Sadducees. Alam niyo ba ang number 1 na kalaban ni Jesus sa Bible? Sa New Testament, nung naandito siya? Hindi naman world. Ang kalaban niya, mga spiritual leaders, religious leaders. Sinabihan niya, mga ulupong, mga ahas.
Kung ano ang nilalabas kung ano ang nilagay mo sa puso mo, ilalabas mo 'yan. Kaya makikita nyo. Kaya pag nag-uusap pa lang, kwentuhan na kayo, wag mo na lang sila i-judge, alam mo na siya kung ano siya. Kaya kami maganda na nakikitungo ka sa iba-iba, sa inyong gym, sa inyo sa mga bumabiyahe, sa business community, nag-travel kami, may kausap ako sa barko, may kausap ako sa bus. Along the way, may makakausap ka sa restaurant, makikita mo kung anong laman ng puso nila ayon sa sinasabi nila. Pati ang green jokes. Ang green jokes, alam mo na kung anong meron sa pag may kaibigan ako na ang bukang bibig green jokes, itong taong ito may tendency ito mahulog sa immorality someday. Nahulog nga. Kasi yun ang nilalagay mo. Anong ilalabas niyan? Kaya hindi siya naglalabas ng green jokes dahil gusto niya lang magpatawa. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. As a believer, to nourish our inner spiritual core, your heart, spiritual heart, we must feed it with the righteous scriptures. Anong sabi ni God? Kapag wala sa Bible yan, huwag mo nang paniwalaan. Sisirain ka niyan. Remember the three purposes ni Satan sa iyo? John 10:10, to steal, kill, and destroy you. Pati lahat yan. Ng finances mo, relationship mo. We must feed it with the righteous scriptures of God and the Bible to accomplish our purposes. Nag-i-exist tayo dahil sa gusto ni God, hindi dahil sa gusto mo. Hindi dahil sa gusto ko. Kaya ang ina-accomplish ko, purposes ni God, saan ko malalaman yan? Para malaman ko yung future na yun, balik tayo sa Word. Okay? Tingnan nyo ang biblical example ng mga taong merong tough heart. Ito yung mga na-disciple ni Jesus, naturuan ng Word. Hindi ito kaiba itong pag-aaral natin. Baka iniisip nyo na, a heart is deceitful above all things. Marami tayong pagdadaanan yan. Pero itong pag-uusapan natin, it's about building a muscle heart. Muscle up your heart dahil nga maraming mandaraya sa world, yung inner core. So having brought the apostles, they made them appear before the Sanhedrin. Sanhedrin, ito yung mga teachers of the law, to be questioned by the high priest. Tandaan nyo, ang nag-question sa kanila ay nasa religious leadership. Ito yung mga nasa synagogue. At sino kini-question dito? Sina Peter. Pinapatigil sila pagturo tungkol kay Jesus Christ. Pag-uusapan natin top heart, marami na tayo makikita ngayon. Kailan lang, may nasunog na naman na church, may kung ano-ano. We gave you strict orders not to teach this name, Jesus Christ. Huwag kayo magtuturo niyan. Ito na ang magiging problema natin. In the last days, ayaw na talaga ng tao kay Jesus Christ. Ang iba, ayaw na magsimba, ayaw na ng word. At makikita natin, ito noon pa man, He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Kasi sila'y nagpapako kay Jesus Christ. Pero tingnan nyo yung merong tough heart. Saan nila nakuha ito? Disciple ito ni Jesus. Peter and the other apostles. Hindi lang si Peter, the other apostles. We must obey God rather than men. Marami tayong makukuha sa TikTok, marami kang makukuha sa YouTube, sa FB page. Mahirap mag-rely doon, hindi sila word ni God. Wala pa silang nagawang future at bakit ka doon nagre-rely, iyon ay delikado na foundations. Dikit tayo dito. So, biblical example, napakaganda. Word pa rin ni God. So, itong muscle up your heart, how? Word ni God ang ilagay mo sa puso mo dahil shaky yung mga sinasabi ng tao. Maraming tao ang nagsasabing magaling, dapat ito, pag namatay sila, saan ka pahahawak? Wala na. Okay? They were told to stop sharing about the Lord Jesus Christ, and we can read from their conversation that what overflows from their inner core or spiritual heart was that Jesus taught them tough heart. Alam nyo ba, yung word na fear, ay doon nyo nakalagay yun sa inner core. Pag natatakot ka, hindi ka mapapakinabangan ni God. Ang pinapakinggan mo, remember always, fear is spirit. Number 2, build from the Creator's favor, not from the creation's opinion. Itong muscle up your heart, kailangan i-prepare mo ang inner core mo. Ano ang sabi ng Creator? Hindi yung ano ang sabi ng creation. Magkaiba yun eh. Iba yung creator, iba yung creation. At gusto kong banggitin sa inyo rito at sa ating manonood sa online, kung meron kayo nararamdaman, nagbe-base kayo sa iyong pakiramdam, kayo pa rin masusunod. Remember this, ituturo ko lang ito dito sa atin, kung si God nagbigay ng free will, ganun din ako. Kaya lang ituturo ko, hindi ko pwedeng bawasan ang word ni God.
para lang i-please ang mga taong nakikinig sa atin. Remember, we are online. All over the world may nakakapanood sa ating mga Pinoy. At ang iba naman, sinusundan. Ang reason kung bakit napansin nyo, English yung ating mga titles at ang ating points, at Tagalog, Taglis sa ating pinapaliwanag, dahil may nanonood sa atin sa labas ng Pinas. Okay? Meron akong minsan nanonood at nag-comment pa from Samoa. Sinundan ko siya kung saan siya. Local siya ng Samoan Island dito sa Asia Pacific region. Pero hindi siya Pinay, hindi siya Pinoy, nanonood siya sa taga Samoa. Alam mo Samoa? Yan yung Cook's Islands, Palau, tabi-tabi sila Fiji, Vanuatu, yung Cook's Islands, yung Marshall Islands, sila tabi-tabi dyan, Tonga. Diyan sila, sabi ko, nakakarating tayo doon. So kung nanonood man sila, paano lang naintindihan yan? Siguro, mayroon namang translator ngayon, nasa kanila na yon. Siguro padala natin later on kapag ready na si Charles, padala natin doon sa Samoa, di ba? Yung Samoa, yung mga mukha natin, mga chamorro, parang mga Hawaiian din mukha. Katulad din namin, okay, kakulay. So build, yan, tama si Alice, Samoa, Pasay City, kahapon nandun ko sa seaside. Yung kita mo kaya, minsan kailangan Samoa ka din mag-isip. Ganyan. Okay, build from the Creator's opinion and not from the creation's opinion. The reason why Jesus came to earth was not only to save lost humanity, but to restore in the hearts of every creation the kingdom government of God. Yung word ni God, yung government ni God dapat nasa puso natin, or else magkakanya-kanya tayo, walang unity in following Jesus. Kanya-kanyang opinion, personal government, at kung ano-ano. Ngayon, tingnan natin. Kung ano ang pinapasok mo dito na word sa puso mo, iyan ang magdidictate kung ano ang sinasabi mo at kinikilos mo. Kaya tingnan natin. Gusto ko makita niyo ang biblical example ng mga taong punong-puno ng opinion ng world at ng pasya nila galing sa kanilang sarili. Pansinin niyo ito, babasahin natin sa GNT, Good News Translation, para mas mababaw siya. Mas paraphrase ang translation na ito, hindi katulad ng word for word ng King James Version down to the NIV or the Revised Standard American Version. Gusto ko makita ninyo ano ang kalagayan ng tao kapag punong-puno siya ng opinion ng world at punong-puno siya ng opinion ng kanyang sariling pakiramdam. They know God but they do not give Him the honor that belongs to Him. So they know, pwede sila nagpupuri, pero ang kanilang desisyon, ang kanilang sinasabi, ang kanilang actions, nagpapakita talaga they're following themselves. Nor do they thank Him. Instead, their thoughts have become complete nonsense. The thought, yan yung heart. And their empty minds are filled with darkness. Empty minds. Pero matatalino ito. Hindi ito, marami kayong makikilala dito sa pag-uusapan nating verse from Romans 1 to 27, ito to 25. May kita nyo ang iba sa kanila matatalino, may katungkulan sa lipunan. Pero they are running based on their own thoughts, not on the Word of God. They say they are wise, but they are fools. Sabi nila matalino kami, pero sabi ng Bible, mga mangmang sila. Instead of worshiping the immortal God, they worship images made to look like mortals or birds or animals or reptiles. Ito ang kanilang sinasamba. And so God has given those people over to the filthy things, maruming bagay, their heart's desire. And they do shameful things with each other. So ito, makita nyo ito. Unti-unti ko papakita sa inyo ito. Marami nagsasabi na, hindi, mahal din kami ni God kasi, hindi ba kami uunawain ni God? Ito ang sabi ng word. Ito ang basis natin. Hindi ang basis ko. Tinuturo ko lang ito dahil sabi ni God. Okay, biblical example ng mga hindi na may kahinaan na sa puso. They exchange the truth about God for a lie. Ang truth, pinalitan na nila. Namumuhay na sila sa lie. Anong lie? Most of the lie, ang tawag natin dito ay mga perverted actions ng tao, kabaliktaran. They worship and serve what God has created instead of the Creator. They worship the creation rather than the Creator Himself, who is to be praised forever. Amen. Ito yung pinupuri natin kanina, kumakanta tayo. Because they do this, God has given them over to shameful passions. Even the women, perverted, baliktad na. The women pervert their natural use of their sex by unnatural acts. Yung hindi na natural ang kanilang gusto. In the same way, the men give up natural sexual relations with women and burn with passion for each other. Yan yung uso ngayon. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasi itong nararamdaman ko.
Nararamdaman mo yan. Pero ano yung inner core na yan? Naka-base ba sa kay God yan? Kaya muscle up your heart. Tandaan nyo, gusto kong sabihin sa inyo, maging dito at sa nanonood, maaring lalaki ka ngayon, pero kung ang barkada mo ganito, bibigay ka din. Kasi yan ay spirit. Kaya nga sabi sa Bible, huwag mong sabihin na nakatayo ka ngayon, later on pwede kang bumagsak. Wala namang isinilang dito, kundi ito ay spirit na tinirahan ang tao. Men do the shameful things with each other, and as a result, they bring upon themselves the punishment they deserve for their wrongdoing. Ang kasalanan sa atin, kung anong sabi sa Bible, isa lang bawal sa 211 Ministries, ang kasalanan sa Bible. Pero ang sabi ni God, yan ay evildoers or wrongdoers. They worship the creation rather than the Creator. Gusto ko itong preference ko eh. Preference mo yan. Hindi kita kini-question, pero ang sabi ni God, that is wrongdoing. Iyan ay karumal-dumal, that is perversion to God. Anong issue doon? Heart. Muscle up your heart. Ang decision making nila, ang thinking thought pattern nila, ang kanilang dinidesire ay unnatural rather than the natural design of God for people. They live according to the opinions of men, the teachings of men, at may nagrarally pa niyan, and the suggestion of their flesh. Itong suggestion, ito yung feel ko, Ronel, feel ko. Kaya nga sa Bible, faith tayo, hindi feel. Yung kinakanta natin, I'm not gonna live by what I feel, I live by faith. Yan ang sabi ni God, by faith. Kaya nga yung ating series last month, The Power of With Him, dahil sinabi niya, let's go, kahit walang address, walang ways. And the suggestion of their flesh, rather than the credible guidelines from the Word of God. Ang credibility ng Bible, sinabi na ni God. Gusto ko maintindihan natin, ito binanggit ko sa Masbate, yung last month natin na topic, lahat ng tao, lahat na nakikita mo sa earth, lahat tayo ay Word. And there was trees. At ngayon yung tree na yon, nag-manifest. Word lang yon. And there was animals, creeping animals, and tayo human being. And there was the sun, stars. Ginawa ni God yan through the Word. Yung Word na yon pwede mag-manifest kapag may faith ka, gusto ni God mag-manifest dito sa earth. Kaya lang kung papayag ka. Yung sinabi niya God, may trees, ayan naakyatan natin, namumunga, na-enjoy natin. Lahat yun Word. The same with this, muscle up your heart. Kapag ang Word ni God nasa puso mo, it can come alive. Pwede mabuhay yan. Word lang tayo lahat na nagmamanifest kung gusto mong ilabas ang gusto ni God sa buhay mo. Jesus came to proclaim the year of the Lord's favor, not for our personal ideas, people's opinions, or social media opinion. Naandito tayo for the purposes of God. Kaya kung namumuhay ka na para sa iyo lang, katulad ng kaibigan ko na scientist, hindi ako naniniwala sa Diyos, ayun ang kanilang paniniwala. O sige, kasi nakita mo mga creations namin, yung mga aming mga experiment. Sabi ko, kung hindi ka man naniniwala sa Diyos, gusto mong patunayan na ikaw talaga ang magaling, matalino, gumawa ka muna ng earth. Kasi sa experiment ninyo, ginagamit mo earth, ginagamit mo yung material sa ginawa ni God, hindi naman sa iyo, tapos ayaw mo i-acknowledge si God. Ganyan, maraming mga scientists nagpipiling magaling na walang Diyos, samantalang ang materials nila sa laboratory, gawa ni God. Wala kang magawang lupa, wala kang magawang tubig, tapos ngayon sasabihin walang God. Kaya nagugulat, oo nga, no? Walang mga bagay na nag-exist dito na ginawa ng tao. Lahat ito gawa ni God. Kaya yung mga nagmamagaling, nakakahiya. Dahil ang kanilang declaration, parang kayang-kaya ko yan. Kahit itong mga carpets na ito. Lahat yan galing sa gawa ni God. So, Jesus came to proclaim the year of the Lord's favor, not for our personal opinion. Kaya hindi ako pwede magbigay ng opinion sa word. Pag sinabi ni God, so I have to do it. Kaya pag pumunta kami sa mission field, go. Kailangan pabalik. Kaya kita nyo, naando pa lang sa Masbate, mga schedule natin dito, pinapasa ko na sa inyo. Kasi iyan talagang sunod-sunod. Mabilis ang araw. February na. Wala nang 12 months ang 2026. Patapos na ito. Kaya kung wala kang plano, hindi mo nakita ang direksyon ni God, maiiwanan ka talaga. So, personal ideas, people's opinions, or social media opinion. Anong plural ng media? So, ganyan. Hindi na nagagamit yan. Doon lang yung sapatos yan. Social media's opinion. Pwede ba yan? So, kita mo. So, kahit anong gawin natin, opinion man ng kung sino-sino man yan, sabi ni God, His purpose will prevail.
Ito ang pagdating ni Jesus Christ dito na kailangan natin sundan. The Spirit of the Lord is on me at iyan ay nasa inyo rin dahil pinasa niya sa atin because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, yung mga nakakulong sa feeling nila, sa opinion ng iba. To proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind. Nabubulag na sila kung anong pinaniniwalaan na hindi naman totoo. To release the oppressed. Marami mga tao ngayon oppressed. Ginagamit ang katawan ni Satan. Sila, ayaw nila mamuhay doon. Iyon yung mga natural acts. Lalaki ka, gusto mo lalaki. Dinisign ka ni God para sa babae. Babae dinisign. Pero kung anong ginagawa, ang iba, dinisign para sa animals. Hindi, kaya nga, ibang kingdom sila. Ibang phylum, kumbaga sa science. Sabi ni Jesus 4:19, to proclaim the year of the Lord's favor. Ano ba ibig sabihin ng favor? Favor means approval, support, or liking for someone or something. Ano ibig sabihin yan? Ako na hindi ko rin maintindihan. Ito na lang para madali. Favor is simply what is approved. Anong approved kay God, din dun ka mamuhay dahil andun ang blessing mo, andun ang provisions mo, andun ang protection mo, andun yung abundance mo. Pero pag lumabas ka dyan sa favor ni God, andun ang yung steal, kill, and destroy. Favor is simply what is approved and where God rests His support for those following Him faithfully. Ulitin ko, ang word na faithful, hindi binabantayan. Ang faithful, hindi pinapollow up. Ano kaya kung ang faithfulness ko sa asawa ko, Uy, mahal mo pa ba ako? Sino sa inyo nag-follow up kay God kung faithful pa si God? Dapat as a child of God, as a follower of Jesus, you have to muscle up your heart. Hindi ako pina-follow up, hindi ako binabantayan. Dahil lagi ako nakikita ni God. Dito sa muscle up your heart, build a tough heart. Ano ang narinig mo kay God? Ang spiritual heart mo ba ayon sa favor ni Lord o ayon sa favorite ng iyong flesh? Hindi kasi talaga crave talaga ako. Gusto ko talaga, kaunting acid lang naman ito. 15% proof. Hala. Ano ang hinihingi ng Holy Spirit na action mo? Kasi faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Ano ang hinihingi na action ni God today so that He can bless you sa build a tough heart. Build a strong heart. It's February, hindi ito yung Valentine's month. Gawa lahat ito ng tao, hindi ito heart month or love month. Ito ay month na gawa ni God to glorify His name. Dapat ibalik natin ang glory sa Kanya. Huwag nating paglalaroan ang puso natin na nagpapump ng blood at huwag mo rin ibibigay ang decision making mo, yung inner core mo sa enemy at sa suggestion of this world. Why? Ikaw din ang kawawa. Kapag si Satan na nag-rule sa buhay mo, hindi na ikaw ang may control niyan, iba na. Kaya ngayon, to build a top heart, isa lang sasabihin ko sa inyo, stay on the Word. Let's pray. Father God, thank you. Thank you dahil iniremind mo kami, Panginoon, kung saan magaganda at paganda ang buhay. Hindi mo kami kinundem, Panginoon, sa word na ito. You are reminding us, God, kung ano ang tinitira ni Satan sa amin, anong pinapahirapan sa amin, at kung sa mga viewers namin at dito sa center, kasama namin ang decision making niya. Lagi na sa kanyang pakiramdam, sa opinion ng kapitbahay, opinion ng TikTok. Father God, please bless them today. Bless them, God, to make decision to really rely the foundations of the Word. Dahil ang tanging pag-asa namin sa future ay yung Diyos, yung Creator na gumawa ng future. Salamat, Panginoon. Narinig ka namin ngayon. Help us to make decision on our part. We know that you are a covenantal God, Diyos ng kasunduan. Kinausap mo kami kung saan ang magandang buhay at ngayon, Panginoon, this is our part, our turn to make decision for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. Tawagin natin si Ronel para sa ating T&O. Wow. Nabusog na busog. Panghimagas lang ako ha. Hindi,